Good day mga ka-ergan. So, Nueva Vizcaya Ergan Shooters na naman mga kaibigan. By yours truly, Sans Balazar. So, may pag-uusapan tayo habang nagbabarrel installation ako. Nagre-reduce tayo ng barrel para papasok sa ating mga receiver, mga pinapagawa sa atin. Mga nagtiwala. Thank you mga pala mga sir. From Luzon, Visayas and Mindanao po yan. At salamat. Thank you for trusting NBAS or Nueva Vizcaya Ergan Shooters. So ayan, habang nagpapahinga at nasagi natin ang mga to, magbibigay tayo ng konting kaalaman or share para everybody's happy, di po ba? So ngayon, ang pag-uusapan natin ay pellet pusher or yung tumutulak ng ating pellet. And it happens na mayroon tayong dalawang klaseng pellet pusher dito mga kaibigan habang nag-i-install tayo ng mga barrel. Kasi pag nag-i-install ako ng barrel, inaayos ko na kasama na rin yung kanyang pellet pusher. Okay. Sige. Bale, natapos tayo, di po ba mga kaibigan, sa power upgrade. Sa mga nakasubaybay sa atin, alam nila marami na silang natutunan about power upgrade. Okay, version 1 to 5 po yan mga kaibigan ha. Okay, so power, may pag-uusapan tayo about power and accuracy sa iisang parte lang ng ating ergan, which is, ito na nga siya, yung tinatawag natin pellet pusher. Okay, ito yung hinihila ng mga side lever po mga kaibigan ha. Baka malito tayo. Ito yung hinihila ng mga side lever tulad nito mga kaibigan. Wala pong ganyan ang ating ito yung nagmo-move na to. Yan, nagmo-move na yan. Yun po. Wala pong ganyan ng mga hammer type mga kaibigan. Mga side lever lang pong mga to para sa mga side lever na gustong magpalakas at mas maging accurate and consistent ang kanilang ergan. So, yan, ang haba-haba na ating introduction. So, umpisan natin sa power mga kaibigan. Paano nakakaapekto ang isang pellet pusher pagdating sa power? Yes. Okay, as discussed noon sa part 5 ng aking upgrade, power upgrade or yung may title na Understanding Power Upgrade or how to increase your power upgrade on your airgun. Nasa part 5 nasabi ko doon na good airflow. Mayroon na kasi pa yan. Dapat maganda yung airflow niya. In fact, sinabi ko rin kung anong diameter at saan ka kukuha ng diameter para sa airflow, diba? Nasabi ko po doon. And may nasabi rin ako doon na avoid restriction sa passage or sa passage, yung dinadaanan ng hangin mula sa iyong plenum dito sa plenum natin. Yan yung Taurus natin. Salamat sa mga nag-avail ng Taurus natin. 4 sila. Thank you. Di na po kayo mabibitin sa power. Ang lakas po niyan. So ito yung plenum natin. From nasa plenum hanggang aakyat dyan at pupunta sa iyong barrel, madadaanan niya yung pellet pusher. So, ang isang sinabi ko doon ay wala dapat restriction. Okay. So ito, nakikita nyo itong pellet pusher natin. Dalawang klase. I-zoom natin. Actually, yung isa to, dito yung nasa kaliwa natin ay mga classic, mga halos nakikita natin to sa mga old model na mga PCP ergan or mga ergan natin noon. Okay? Yung mga bago-bago na, naging ganito na. Naging pin probe type na po yung kanyang pellet pusher. So, yan. Okay? Imagine nyo to. Yung na-compress na air, like say regulated at 2000 PSI sa iyong plenum, paglabas niyan dadaan sa transfer hole ng iyong barrel, pupunta rito, then lalabas dyan.
maraming sagabal sa kanyang dadaanan like that na. Babangga na yan. Babangga yung biglaang buga ng hangin. Saka lang lalabas dyan. Imagine kung dito, paglabas ng hangin doon, lalabas sa transfer hole ng iyong barrel, papasok dito, babangga dyan, diriretso niya. Walang masyadong restriction, and in fact, nagaguide ng pin probe ng ganitong klaseng type, nagaguide niya pa yung hangin papunta ng puwitan ng projectile natin. Unlike dito, magkakaroon ng alipugpog or yung maraming drag or babangga dyan, mawawala na yung magandang momentum na paglabas ng hangin. Unlike ito. At maniwala man tayo o hindi, eto, pag ganito yung pellet pusher mo, pag ginawa mong ganyan, magkakaroon ka ng additional 50, at least 50, 30 to 50 FPS mga kaibigan. Okay. Laki na nun. 30 to 50 FPS na muzzle velocity added. Malaking malaki na po yun mga kaibigan. Ito at yan. Pag ganyan dati, pag ginawa mong ganyan, pinaganda mo, magkakaroon ka ng added muzzle velocity sa iyong airgun. So, yun ang usapin natin about power. Pagdating lang sa iisang parte ng iyong airgun, which is your pellet pusher. Okay? So, hope na gets ninyo yan sa power. At ano naman ang significant effect nito sa accuracy and consistency ng patama. Okay? Hihilain ko itong isa, mga kaibigan. Okay, siguro ito na lang. Ito. Papakita natin sa inyo. Okay, saglit lang po mga kaibigan. So, yan. Paano mo masasabi na nakakadagdag ito ng accuracy and consistency? Ang isang sekreto dyan kasi mga kaibigan is yung paano papasok yung pellet mo sa chamber at mag-i-engage sa unang-unang kagat sa iyong rifling dito po sa loob ng ating barrel mga kaibigan. So chambered man yan or hindi, ang usapan kaano ba kalalim or gaano ba ang pasok ng iyong pellet head or slug head na naka-engage sa iyong rifling. Malaking aspeto po yan sa accuracy. For example, ito. Yan, zoom. Pagpapasok natin dito, yan, pumasok na ganyan. Gaano ba kalalim? Gaano ba kalalim niya may tutulak si pellet at si slug dyan? At gaano kalalim kakagat yung rifling sa head or bearing surface ng iyong projectile. Importante po ito mga kaibigan. Kaya sa mga maker, and I suggest na ang isang pellet pusher sana, itong pellet pusher natin mga kaibigan, ay adjustable. Na-adjust natin yan, tumataas o humahaba sana. Mayroon sanang adjustable na pellet pusher na magawa yung mga maker natin. Malaking tulong po yan para makuha natin yung magandang pellet or slug seat sa chamber natin to your rifling. Okay? Pag nakuha kasi yan, pag maganda yung upo or umabot talaga yung head, naka-engage na siya sa unahan, sa rifling ng iyong barrel, 100% nakasil na yan. Pag binughan yan, maganda ng pasok dun ng pellet or projectile natin, slug natin, hanggang lumabas po yan sa ating barrel. Pag nakuha nyo yung magandang pellet seat, nako, alams na, maganda ang resulta sa ating patama. Okay? Hindi yung
Hindi yung kunwari ganito, maikli yung parang to, kaya pinalitan natin. Ginawaan ko ng bago. Hindi yung ganyan. Kunwari ito yung butas, pellet hole natin na transfer hole natin sa barrel. Ibig sabihin dito lalabas yung papasok yung hangin natin. Kunwari yung pellet niya, pellet pusher na, tinulak nilang hanggang dyan. Tapos nakikita mo pa sa butas na to yung puwitan ng itong butas na to na barrel port natin kung saan biglang papasok yung malakas na hangin. Kung nasisilip mo pa yung skirt ng pellet dyan, nako, may natsambahan akong customer dati na pag tinusok niya, na naka-expose pa rin sa butas, dito sa butas sa transfer hole ng barrel, yung skirt. So ibig sabihin, pag buga niyan, mayuyupi na agad yung skirt sa lakas ng buga ng hangin. Hindi siya nakapasok maigi doon sa rifling or naka-engage na maganda yung head ng pellet or slug natin doon sa rifling. Okay, napapalo na agad yung skirt. Anong expected natin? Nasa paglabas na ng pellet, automatically, UP yung kanyang skirt. Di po ba mga kaarga? So, mahaba-haba na yung video. Pagpapatuloy natin. At papalitan ko na naman to mga kaibigan. Gagawin kong pin probe type. Okay? Hope nakatulong tayo. At sana mapaganda ninyo yung accuracy ninyo at power ng iyong airgun sa pag-modify lamang ng iyong pellet pusher. So, pellet pusher lang to mga kaibigan. Marami pa tayong mga ibang kailangang i-consider. Okay? Marami tayong dapat i-consider para makuha natin yung magandang performance ng isang unit. Okay? Yun na nga. Sa mga maker, magandang pag-isipan din. Adjustable pin. Okay? Maganda rin yan mga kaibigan. Ayos! Hope nakatulong yan. Isasaglit ko nga pala, bakit nandito yung mga o-ring? Bakit nandito raw yung mga o-ring? Mostly kasi yung mga ganito, mga side lever, yung o-ring nila nandito. Nandito po sa loob, nandyan. Nandito at walang o-ring, wala kang makikitang o-ring sa kanilang pellet. Tulad ng Taurus natin, wala kang makikita dyan na o-ring. Okay, walang o-ring oh. Tignan natin. Yan, walang o-ring dyan. Okay? Bakit di yung mga nakikita nyo sa video, may mga o-ring sa dulo? Actually, mga classic din mga to, mga pormahan noong sinaunang mga old na model na mga PCP. Pero nakita kong maganda. May mga kagandahan din na nandito yung o-ring at wala dun sa barrel. Kasi maniwala kay man hindi, kaya additional na lang natin sa video mga benefits. Kung ang hammer type ay naliliparan ng kopa, pati rin dito mga side lever mga kaibigan, mga side lever. Lumilipad din, nawawala. Pag hindi mo nabalik at nakalabit mo, mawawala yung o-ring dito, tapos na ang hunting. Mahirap po ibalik, mahirap po itusok-tusok dito yung mga dito, mahirap po itusok-tusok dito yung mga o-ring pag lumipad na. Kailangan mo baklasin ulit ng mga unit mo para maganda, madali mong ilagay yung o-ring na napakaliit dito sa loob ng chamber. Not unlike na pag ganitong ginawa mo, mapunit man yan or masira o lumipad, hindi basta-basta mapupunit din to eh. O lumipad, madali mong palitan, kunwari ganito. Yan. I-atras mo lang yan, then palitan mo ng o-ring pag napudpud na. Di po ba mga kaibigan? Yan. Palit o-ring, okay na naman. Unlike pag ganon, nandito sa loob yung o-ring, ang hirap po isuksok. Mamaniwala po kayo sa akin mga kaibigan. Ang hirap po isuksok. Minsan kailangan talaga paklasin yung buong unit. Magre-resiro ka na naman mga kaibigan. Yun.
maraming trabaho, not unlike pag ganito. Ganito yung setup. Ayaw mag-zoom. Yung nandito yung o-ring, mga kaibigan. So itong technique na to, tried and tested naman ng mga old, nga sabi ko mga old, mga sinaunang mga parang ganito, mga model. Nakita ko rin yan mga yung technique na mga yan, sa mga arms core, sa mga ibang mga unit. Nandito yung o-ring nila. So far so good naman, walang problema, walang leak walang backfire. Anyhow, napili ko to para pag maghunting kami kasi may maraming mga beses na nagkakaganon yung mga kaibigan natin kasi soft touch yung kanilang trigger. Napuputukan, hindi pa nakabalik ito. Pumuputok na, yun, mawawala na yung o-ring sa loob ng barrel nila. Ito mawawala na yung nandito. Yung nandyan. At ayun, tapos ang hunting, uwian na. Hindi po ba mga kaibigan? Unlike baga dito, salpakan lang. Ang isa pang dahilan kung bakit ganito, ginawa ko, wala akong gamit. Wala akong gamit pang o-ring dito mga kaibigan. Wala akong gamit na pang o-ring, pang lagay dyan, maliit. Wala pa tayong gamit na ganun. Pero I think, itong napili ko mas maganda and effective naman sa mga classic rifles or airgun. Anyhow, hope nakapagbigay na naman tayo ng magandang topic pagdating sa power and accuracy. Halo na to mga kaibigan kasi nga tapos na tayo sa power, papunta na tayo sa accuracy and consistency. Ayun, thank you.